Angelo Kwame, tuluyan na nga bang umalis ng Pilipinas nang hindi man lang na-recognize ng FIBA as local para sa Gilas Pilipinas? Yan nga ba ang dahilan kaya nag-beg off na lang siya sa SGA at hindi na tinanggap ang Asian Games duties dahil wala na siyang pag-asang maging lokal sa Gilas? Alam nyo mga idol, isa sa mga nakaka-inspire talaga na player ng Pilipinas etong si Kwame. Mula sa kanyang bansa na Ivory Coast, biruin nyo, wala siyang alam sa basketball that time at hindi rin marunong mag-Ingles pero sumugal siya dito sa Pilipinas para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. At kung titingnan natin ngayon ang journey ni Angelo, masasabi nating hindi ordinaryo ang naging daan niya papunta dito sa Pilipinas. Isa si Angelo Kwame sa mga kilalang naturalized player ng Pilipinas. Sa taas na 6'11", agad pumukaw ng atensyon ang kanyang height sa college basketball matapos siyang kunin ng Ateneo Blue Eagles under Coach Tab. Pero paano nga ba nagsimula si Kwame? Ipinanganak si Angie Kwame sa Abidjan noong December 15, 1997. Noong bata pa siya, basketball wasn't even supposed to be his main sport. Football ang unang kinahilig niya pero nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng pagkakataong makapaglaro ng basketball. Sa kanyang teenage years, nagsimula siyang maglaro sa mga kalye at unti-unting nahubog ang kanyang katawan at skills bilang isang big man. At isang malaking personal na pagsubok din ang pinagdaanan niya nang pumanaw ang kanyang ama noong 2012. Isang pangyayaring naging bahagi ng kanyang motivation na seryosohin ang basketball. Pero ang tunay na turning point ng kanyang buhay ay dumating noong 2016. Sa tulong ng isang kaibigan at ng opportunity na makapag-aral at makapaglaro sa Pilipinas, nagdesisyon si Ange na tumawid ng kalahating mundo para subukan ang kanyang kapalaran. Dumating siya sa Pilipinas para sa opportunity sa Ateneo de Manila University, pero hindi agad madali ang adjustment. French ang kanyang pangunahing language at hindi pa siya marunong magsalita ng English ng maayos noong una siyang dumating dito. Kaya bago tuluyang sumabak sa Ateneo, nag-aral muna siya sa Multiple Intelligence International School sa Quezon City para mas ma-develop ang kanyang English at masanay sa Filipino environment. Mula sa isang batang foreign player na kailangan pang matuto ng basic basketball system at English basketball terminology, unti-unti siyang naging isa sa pinakamahirap bantayan na big men sa UAAP. Hindi man siya agad polished noong una, nakita ng Ateneo coaching staff ang potential niya. Sa pagdaan ng mga taon, naging mas mobile siya, mas mahusay sa depensa, mas confident sa offense, at higit sa lahat, naging malaking bahagi siya ng winning culture ng Blue Eagles. 3 UAAP championships ang naging bahagi ng Ateneo career niya, habang nakuha rin niya ang UAAP Most Valuable Player Award at kalaunan ay Finals MVP. Mula sa isang batang dumating sa Pilipinas na halos walang English at may hilaw na basketball skills, naging isa siya sa mga pinakamahalagang players ng Ateneo generation niya. Noong 2021, naging official ang naturalization ni Angie Kwame bilang Filipino citizen at makalipas lamang ang ilang linggo na kumpirma rin ng FIBA ang kanyang eligibility para maglaro para sa Pilipinas. Sa kanyang Gilas debut laban sa South Korea noong June 16, 2021, nag-contribute siya ng 12 points at 6 rebounds sa panalo ng Pilipinas. Dahil sa tagal ng kanyang buhay sa Pilipinas, nagkaroon na siya ng Filipino family, Filipino friends, Filipino teammates, at isang community na tumanggap sa kanya bilang isa sa kanila. May mga pagkakataon ding ipinakita niya kung gaano siya naging komportable sa Filipino culture, kabilang na ang pag-aaral ng Tagalog at ang pagiging bahagi ng Ateneo community kahit matapos ang kanyang college career. Noong Asian Games, naging bahagi si Ange ng Gilas Pilipinas team na nagbalik ng basketball gold medal sa Pilipinas. Kaya kahit dumaan siya sa maraming pagbabago sa kanyang professional career, may espesyal na chapter talaga sa kanyang buhay ang paglalaro para sa national team. Fast forward, 2024, isa si Kwame sa mga players na isinama ng SBP at ni CTC sa Gilas pool para sa qualifiers. Pero since naturalized player ang status ni Kwame sa FIBA, hindi siya nakasama sa Final 12 dahil active pa si Justin Brownlee that time. Maraming beses na naisasama ang pangalan niya sa pool, pero ni isang beses ay hindi ito nakakapasok sa Final 12 ng Gilas. Ngayong 2026, bagamat bahagi siya ng unang lineup ng SGA Pilipinas na naglalaro ngayon sa Jones Cup,
bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin at natanggal si Kwame sa lineup. Wala direktang pahayag ang SGA kung bakit siya tinanggal sa lineup, pero marami ang may spekulasyon na sariling desisyon ni Kwame na wag nang maglaro sa SGA. Though parte pa naman ng Gilas pool si Kwame, mukhang malabo na rin siyang makapaglaro sa Final 12 since nakapila pa ang ibang naturalized player ni CTC gaya na lang ni Boatwright. Sa madaling salita, na out of place na nga ba si Kwame sa national team, kaya nagdesisyon na lang siyang maghanap ng ibang team para sa kanyang professional career. Nito lang nakaraang linggo, nag-post si Kwame ng medyo malungkot na update sa kanyang IG account. May mga fans na nagsasabi na maglalaro si Kwame sa kanyang bansa as pro player at marami din nagsasabi na may offer siya mula Europe. Kaya mas pinili niya na umalis ng Pilipinas dahil wala na rin naman siyang pag-asang makapaglaro sa Gilas main team. Gayunpaman, kung mas makakabuti sa karir ni Kwame ang paghahanap ng bagong team abroad, maraming Pilipino pa din ang naniniwala na mas Pinoy pa si Kwame sa ibang Pinoy sa Pilipinas. At kung hindi man niya naipakita ang kanyang skill sa national team, baka sa future, isa si Angelo Kwame sa muling tatawagin ng Pilipinas para i-represent ang Gilas sa international stage. Pero bago yan mga idol, pindutin lang ang subscribe button para updated ka sa latest basketball news and highlights. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.